Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo. Faith and problems. Kadalasan po bilang pastor, ang dami ko pong naririnig na tanong patungkol po dito sa subject na ito. Ano ba yung purpose ng problema, pastor? Bakit pinagdadaanan ko itong mga bagay na ito? Well, alam niyo po kung titingin tayo sa Biblia, makikita natin na si Apostle Peter, marami siyang karanasan na nagpatatag, nagpatibay sa kanyang pananampalataya. Kumbaga na-schooled siya ng experience, ika nga At marami sa atin pwedeng ganito yung pinagdadaanan. Kaya para sa akin, authority si Peter pagdating po sa subject na ito. So ano ba yung mga pinagdaanan ni Peter na pwede nating pagkuhanan ng leksyon? Naalala nyo nung siya po'y nakakilala kay Lord. Ang kwento po nun ay matatagpuan po natin sa Luke chapter 5 verses 1 to 10, na kung saan magdamag siyang ng isda, ngunit wala siyang nahuli. So, pinakita sa kanya ng Panginoon yung pong pagkilos ng pananampalataya. Kasi sa pamamagitan ng pananampalataya, doon lamang tayo makakakilala kay Lord. Kaya papansin nyo makakarelate tayo sa nangyari kay Peter. Pinakitaan siya ng himala ng Panginoon. Yung imposible na maganap sa kanyang buhay, naganap. Nagkaroon siya ng napakaraming huli na hindi pa niya naranasan sa kanyang buhay. Tayo rin, nung tayo na born again, karamihan sa atin nakaranas ng himala. Hindi man natin masasabing kasing sensational nung nangyari kay Peter, pero alam ko po marami sa inyo nakaranas na binago ng Diyos ang inyong buhay nung kayo nanampalataya. Pangalawa, kikita rin nyo sa Biblia sa Matthew chapter 14 verses 25 to 33. Si Pedro lang among the apostles, nakalakad sa ibabaw ng tubig. At na-experience niya yung supernatural na karanasan na yun. Yung totoong literal na lumakad ng may pananampalataya. Although lumubog po siya, pero at least nakita niya na posible pala na hindi ka laging lumulubog sa buhay. Pwede pala na ikaw ay lumalakad sa ibabaw ng mga problema at pagsubok. Kaya alam niyo, itong karanasan na ito, naniniwala ko, tumatak sa isip ni Pedro ni Apostle Peter. Pangatlo, mapapansin din po ninyo sa mga alagad, si Pedro rin nakaranas ng restoration ng pananampalataya. Ibig sabihin, kahit siya ay dumaan doon sa pagkakataon na dininay niya ang Panginoong Hesus, na mababasa po natin sa Matthew chapter 26, 69 to 75, ni-restore naman siya ng Panginoon doon po sa John chapter 21 verses 15 to 17. So, posible pala na kahit nagkamali ka na sa buhay, ikaw ay i-restore pa rin ng Panginoon. Yun lang po ang lesson doon. Kahit anong matinding pagkakamali ang nagawa mo sa buhay, kaya kang i-restore ng Panginoon kung ikaw ay mananampalataya. Kaya para sa akin po, itong mga incidents na ito na pinagdaanan ni Peter sa kanyang buhay, tumatak ito sa kanya, kaya nakakapagsabi siya at nakakapangaral siya patungkol po sa pananampalataya. At ako'y naniniwala, yung pinagdaanan niya, pinagdaanan din po natin o posibleng pagdaanan natin sa ating pong paglakad sa pananampalataya. So ano-ano po yung 4 na insights na pwede ko pong i-share sa inyo this morning. Unang-una po, may dahilan kung bakit inalaw ng Diyos yung problema mo ngayon sa iyong buhay. Minsan tayo maraming tanong. Ang isipin lang natin palagi, may dahilan. Kahit yung pinadala ni Satanas,
yung problema na yan, meron pa ring purpose yan. Ayan ay kayang i-convert ng Lord para sa iyong ikabubuti. Paano nangyayari kadalasan yung pastor? Nadidevelop yung pananampalataya sa iyo, tumatatag ka sa pamamagitan ng mga problema at pagsubok na pinagdadaanan mo. No po? So maganda po na maintindihan ninyo na may purpose. No po? At pangalawa, mapapansin din nyo na ang problema panandalian lang yan. Sabi nga dito sa text na binasa natin, magtitiis tayo sa loob ng maikling panahon. Hindi yan permanente. Kapatid, yung iba iniisip nila permanente na hindi. Panandalian lang. Lalabas ka rin dyan, kapatid. At alam mo, sa pananampalataya, hindi laging smooth sailing ba? Kailangan medyo madaanan mo yung mga problema sa buhay para ikaw ay tumatag. Ano? Kaya lagi niyong tatandaan, tumatatag tayo kapag tayo'y dumadaan sa mga pagsubok. May pananampalataya na tayo Ang kailangan lang matutunan nating magpakatibay, magpakatatag sa panahon ng pagsubok. Panghuli, ito yung pinakamagandang katotohanan. Pwede naman nating iwasan yung problema kung tayo lalakad ng may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Yung iba gustong-gusto pa lagi dumadaan sa problema. Tandaan niyo po, kadalasan po kaya tayo nasasadlak sa problema may ginagawa tayong problema o sabihin na natin tayo rin ang dahilan. Kumbaga nagpapasaway tayo sa buhay. Kung makakaiwas naman, doon na tayo sa pwedeng umiwas, kapatid. Para wag mo nang pagdaanan yung mga masasakit na leksyon sa buhay. Sa Biblia naman tinuturuan tayong manampalataya at sumunod upang tayo'y lumakad ng matagumpay. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat bumuli sa pag-aaral namin ngayon. Naintindihan na namin ang purpose sa mga problema sa aming buhay. Sa pamamagitan nito, naintindihan namin na tumatatag ang aming pananampalataya. At alam namin sa mga panahon na kami dumadaan sa pagsubok, may nangyayaring maganda sa aming buhay kung kami ay nananalig sa iyo. At katulad po ng sinabi mo sa talata naming pinag-aralan ngayon, ang aming pong buhay ay tumatatag, nagkakaroon ng kaganapan sa panahon na kami po'y nagtatagumpay sa mga problema at pagsubok. Salamat, Panginoon. Purihin kaya ng aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.